361 degrees Biospeed 3.0 Pro. Saan ba natin pwede gamitin itong sapatos na ito? So bago ang lahat, itakbo muna natin ito. Tara guys! Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng 361 Degrees Official Store para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng opinion ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video na to bago ito i-upload dito sa YouTube. Yung upper layer nito ay breathable vest, so hindi basta-basta mag-iinit yung paa natin habang tumatakbo guys. Tingnan nyo guys yung loob oh. Ang liwanag So, napaka-breathable talaga ng upper nito. Yung lacing nito ay katulad nung parang sa Flame 3 na twisted heddle. At kapag nakita nyo yung tang, ito, tingnan nyo yung tang niya, malapad. Ayan. Hindi na mangyayari sa yung titigil ka para higpitan ulit. Hindi basta-basta lumuluwag. Yung midsole nito ay kaparehas ng Flame 3 na nylon elastomer pero hindi siya ganun kakapal yung midsole nito. Pero meron siyang 88% energy rebound. Kaya may nakalagay dito na CQT Flame 3 yung nakalagay dito. So kaparehas ng Flame 3 na nylon elastomer yung ginamit dito. Guys, meron itong 4mm drop. Guys, yung ginamit na insole dito ay carbon critical technology para mas ma-enhance yung spring back feeling. Pag nakita mo nga naman yung kanyang insole, ayan, 361 degrees running. Pag nakita mo yung insole niya, springy. Parang pag ganun mo, umaano ka agad. Yan. Yun ang nararamdaman ko, parang malambot siya na bumabalik ka agad. Breathable din siya, maraming holes. Guys, meron din siyang carbon plate to enhance propulsion at stable balance. Ito yun. Mahaba. Yung ang carbon plate niya may dito, may extension pa dito eh. Yan. Tingin ko kaya nila ginawa to, yung umabot dito yung yung carbon plate para maging balance, para maging stable yung paa natin habang tumatakbo. Yung carbon plate niya dito sa may bandang forefoot ay medyo malapad para mas malakas yung proportion dito sa bandang forefoot. Yung rubber outsole nito ay professional RPU rubber anti-slip system na mas matibay yung banda rito sa may heel. Wear resistant yung nakalagay sa description nila. Dito sa banda rito. Mas matibay daw to yung nandito. So ano ang masasabi ko sa unang takbo ko dito guys? Guys, sinubukan kagad natin ito sa speed run. At yung ginawa ko dito ay interval. Dalawang set yon. Bale, 5 times 400 na dalawang set. Meron yung warm up at meron yung cool down. Tumotal tayo doon ng 10 km. Hindi pa ako na-convince doon sa unang takbo ko na yon. Tinakbo ko uli siya ng 10 km na dire-diretso. Tapos yung panghuli doon ay speed run. Natala tayo ng pace doon ng 3 minutes and 43 seconds ata yung last 1 km ko. So naka 20 km na ito guys. Unang-una, responsive yung kanyang midsole. Malambot siya. Ito na yung kanyang rubber outsole. Ayan. Matibay nga yung dito niya. Ayan. Wala masyadong gas-gas. Ayan. Pero dito, kung halimbawang hindi ako supinator, wala pa masyadong gas-gas ito. Dahil sa supinator ako, ito yung gilid na, ito yung unang bumabagsak pag supinator ka, pag supination ka. Ayan. Dito siya may gas-gas. Pero kung halimbawang pantay, yung yung landing ng paa mo pantay, wala masyadong gas-gas. Makikita nyo naman yung mga thread pa, yung mga lugs. Ayan, makikita nyo naman. Nandito lang yung yung gas-gas. So, durable yung outsole nito guys, para sa akin. Tapos yung carbon plate niya ay okay naman yung propulsion niya, yung performance niya habang tumatakbo ako.
Stable naman at hindi nagiging shaky yung paa ko habang tumatakbo sa sapatos na ito. At isa pa sa nagustuhan ko dito guys, napakagaan itong sapatos na ito. Nasa 167 grams lang to sa size ko. Nung tumatakbo ko gamit ito, sa sobrang gaan niya, flawless yung transition ng paa ko kasi ang gaan niya. Hindi ka magdadalawang effort habang nag-sprint ka, habang nag-speedrun ka. Take off yung paa natin dun sa ground, kontrolado mo yung stride mo sa sobrang gaan niya. Yun ang para sa akin yun ang isa sa benefits ng magaan na sapatos. Kontrolado mo yung bawat takbang mo. At itong sapatos na ito guys ay pang speed workout lang, pang racing shoe. At ginawa ito para gamitin sa oval. Kaso hindi tayo nakapag-oval nung nakaraan. Dahil sa yung oval ay merong event. So, kung bumalik ako dito sa pinagtatakbuhan ko at dito ko na lang siya sinubukan. Ayan guys, nandito tayo sa oval. Kaso hindi tayo makapasok kasi may gagawing event. Doon na lang ulit tayo dun sa tinatakbuhan ko. Tara. Ngayon, sino ang pwedeng gumamit nito? Kung mabigat ka, hindi ito para sa'yo. Kulang yung kanyang midsole, yung responsive niya, yung lambot ng midsole. Kulang kapag ikaw ay mabigat kasi yung dito niya 19 mm lang. Sigurado ako medyo kukulangin ka sa responsive nito. Pero kung magaan ka na katulad ko, sakto lang yung responsive nito, yung lambot ng midsole nito. Sakto lang. At para sa akin, aabot ito ng 5 km, 10 km, hanggang 21 km. Kung sakto lang yung timbang mo. Yung toe box niya ay roomy yung toe box niya. Okay naman yung lapad ng toe box niya. Saktong-sakto lang sa paa ko. Pero sa sobrang lapad, hindi ko re-recommend to sa sobrang lapad na paa. Normal yung fit ng toe box niya. Ayan. Hindi ako nagkaroon ng discomfort. Kahit na nag-sprint ako, okay yung toe box niya. Maganda yung fitting. Guys, yung size nito ay true to size. Kung meron pa kayong tanong, i-comment nyo lang at sasagutin ko ito. At kung halimbawang interested kayo sa sapatos na ito, ilalagay ko dyan sa description ng link kung saan nyo mabibili. Maraming salamat po.